tawag dito, medyo wala na pong ulan dito po sa amin at nais ko pong sabihin sa inyo na maliwalas, may araw kaming isang buong araw na may araw. Kaya hindi na po kami inuulan at tawag dito, maganda yung panahon namin dito, ma'am. Okay po. Ma'am, eto po, maki-update kami, ma'am, ano, kung kamusta po, kasali po ba or meron po ba hanggang naging effect sa bayan po ng Basista po yung kamakailan hanggang sa ngayon pagre-release po ng tubig po, ma'am, ng San Roque Dam po? So far, ma'am, nung isang araw, pinuntahan namin isa-isa yung mga low-lying areas namin. At tinignan ko yung water level nila. Lahat po sila ay bumaba. In fact, binalikan po namin sila ulit after the dam discharge. Sa katunayan po, closely monitored yung mga low-lying areas. Sa awa ng Diyos, wala pong epekto dito sa amin ang dam discharge. Ma'am. Okay po. So, ibig sabihin din nito, ma'am, ano, wala din po itong masyadong, or wala din masyadong sa ngayon, epekto sa mga ilog naman po, dyan po sa Basista, ma'am? Opo. Dito po sa amin, ewan ko po sa mga ibang bayan, parang nadagdagan yung mga water basin na tinatawag natin sa Kalasyaw, sa Dagupan. So far, dito naman po sa amin dahil hindi po kami talaga nababaha dito unless nagdi-discharge ang dam, tapos umulan ng mga 5 araw o 6 na gabi, things like that, 5 gabi. Pero kung nung kataasan ng tubig namin dito sa bayan namin ay doon nag-discharge ang dam, malamang tataas ang level ng tubig, maraming mababaha dito sa amin. Although, doon sa Typhoon Emong, yung nakaraang Typhoon Emong, kasi po dumaan ng mga habagat na several habagats, kaya medyo tumaas po ang tubig namin, kaya under the state of calamity kami dito dahil maraming pamilya ang apektado sa tubig. Wala kaming hangin, pero ang tubig, dahil marami kaming water deposit sa mga canals, pumasok sa mga kabahayan at medyo mataas nung Typhoon Emong. But after Typhoon Emong at saka hanggang ngayon, hindi pa siya completely subsided, pero sa mga schools, nag-open na po kami, nagkaroon na po ng misting, nagkaroon na po kami ng misting operation para maihanda yung mga classrooms na mga bata. So lahat ng schools, meron po kaming 18 dito, public at saka private, na hinanda namin pagkatapos linisin yung mga classrooms na mga teachers. Kami naman ay nagmisting para mapatay yung mga lamok, itlog ng lamok na nandun sa mga classrooms. So, mayroon na po kaming pasok the whole day of Friday. Hopefully, ma'am, kung magpatuloy ang dam discharge, hindi na po kami maaapekto rito. Okay, ma'am. Malaking porsyento po ba, Ma'am Josephine, yung naging effect nitong mga nagdaang bagyo dyan po sa bayan ng Basista para ayun po, magsailalim din po sa state of calamity, ma'am? Yes, ma'am. Malaking epekto kasi one of the guidelines in the declaration of state of calamity is dapat merong 15% of the population are affected. Dito sa amin, ang total number of families rise to more than 57%. Kaya nag-declare ang aming munisipyo, ang aming mayor, at napag-usapan sa council, tinaas sa Sangguniang Bayan at inapruban ng Sangguniang Bayan na mag-declare kami ng state of calamity. In fact, meron kaming recorded na 9,200 plus
affected families in the whole town. Okay po. At marami pa ba sa ngayon, ma'am, or meron pa mga nananatili po sa mga evacuation centers po dyan sa Basista, ma'am? So far, ma'am, gusto kong i-report na wala na pong evacuees dito sa aming bayan. Although nagkaroon kami, pero konti lang po, hindi marami kasi ang nangyari kasi, ang isang dahilan ay pumunta sila sa mga matataas na lugar na sa mga relatives nila, but they were still served. Only few families opted or went to our evacuation centers sa mga barangay halls na yung hindi talaga kakayanin ng bahay nila. And others, majority or quite number of evacuees actually opted to join their relatives na matataas po ang lugar, ma'am. Okay po. At when it comes naman po, Ma'am Josephine, sa mga naging damages po sa agriculture and infrastructure, kamusta, ma'am? Malaki-laki po ba? Yung sa damages, actually nagkaroon po ng RDNA, yung Rapid Damage Needs Assessment, right after the typhoon. Sa infrastructure, sa awan ng Diyos, wala pong damages. At based on the report of our municipal agriculture officer, minimal yung damages sa crops. In fact, tawag dito, yung mga tinanim na nalagyan ng maraming tubig in the past days, na sila, nagre-recover na sila. Hopefully, makarecover yung mga crops, yung mga tinanim, yung mga palay, in the next few days. Pag hindi na siya uulan at hindi na magkakaroon ng maraming tubig, makaka-recover po yung mga, tanim namin dito. Okay. Ano po yung pinaka parang na-damage, ma'am, sa agri dyan? Mga palayan po ba and mga high-value crops po? Ma'am, palay lang, palay. Hopefully pag umaraw siya ng another 2 days, makaka-recover na po yung namin. In fact, one of my close monitoring sa low-lying areas, nakita ko, nakausap ko yung mga farmers na they were getting ready to fertilize yung kanilang mga pananim. Maraming salamat naman dahil siguro sa ating dasal na hindi tayo masyado. Although during Typhoon Emong, talagang yung mga low-lying areas din namin dito, parang hindi mo talaga makita. Mas mataas siya sa yung kalsada, mas mataas siya sa kalsada. Kaya we were worried. In fact, I was frightened na mabuti sa mga panahon na yun na hindi nag-discharge ng dam. Otherwise, mapupuno din kami talaga ng tubig. So eventually, God is good talaga dahil nung nag-subside na yung tubig, saka nag-release ang dam. So quite yung tubig namin dito, according to our farmers, ay just enough to para kailanganin ng aming mga palayan. Okay po. Okay. So, ma'am, eto kapag nagdedeklara po ng state of calamity ay meaning eto po magagamit po at mamamaximize po yung calamity funds. At para sa inyo, ma'am, gaano kalaking tulong po na ayun po napagdesisyonan na sa ilalim po sa state of calamity ang Basista, and ayun po to maximize ngayong tulong po sa mga residente, ma'am? Actually, it was decided by the local chief executive na mabigyan kasi nga magagamit namin yung aming quick response fund. If you remember, merong yung 5%, yung disaster fund namin dito ay 5% of our ERA. And for example, meron kaming declaration of state of calamity, yung 70% kasi for preparedness yun, na hindi mo pwedeng galawin kung hindi sa preparedness measures. However, yung 30% of the 5% na DRRM fund ay sa quick response fund,
which you can only utilize when there is a declaration of state of calamity. So nag-declare kami ng state of calamity dito, so na-utilize yung aming QRF. Pero hindi rin lahat kasi ang sabi nga ng council, sabi ng chairman, sabi ng mayor namin, nasa galagitnaan pa lang tayo, baka may mga dumating pa. So, konti lang yung binawas namin sa QRF namin, but we made the point that lahat po ng families, in fact, lahat ng families ay nabigyan ng food packs dito sa amin. And if you want to know the figure, parang meron kaming 14,500 food packs provided to 14,500 plus families. So, lahat po sila ay nabigyan. Okay po. And hanggang sa akin, ma'am, continuous pa rin po yung pagbibigay po. Ma'am, naibigay na po namin lahat. Pero may mga binibigay ang provincial at regional na naka-recorded sa MSWDO. So, nandyan pa lang yung food packs na dumarating kasi halimbawa, yung families, depende na kung anong pagdesisyon ng mayor namin kung kanino ibibigay yun. Dahil hindi naman kung ang affected families mo ay 14,500, something like that, the provincial government will not give you as much, will not give you equal or the total affected families. Bibigyan ka ng parang augmentation. Kami na dito ang magpo-provide to fully para mabigyan lahat yung affected families, ma'am. Okay po. At eto, Ma'am Josephine, dahil nyo rin pong sinusupervise yung mga local disaster risk reduction management offices sa ating lalawigan. Ma'am, kamusta yung mga concern po sa ngayon ng mga pinaka-apektado, especially yung mga nasa part po ng Western Pangasinan na pinaka-napuruhan po nung tumama si Bagyong Emong, ma'am? Totoo yan, ma'am. Actually, gustong-gusto ko silang puntahan during the typhoon, but considering yung daan, hindi naman possible yung mga areas. In fact, pumunta po ako kanina sa Western Pangasinan at nakita ko grabe yung devastation. In fact, hindi na ako nakababa, nakita ko ang Alaminos, nakita ko ang Bani, nakita ko ang Anda, nakita ko ang Agno. Hindi po ako nakatuloy sa mga iba. I was supposed to visit them, kumustahin sila, to congratulate them for surviving at saka job well done, kasi dito talaga din sa amin naka-lodge yung provision ng food packs na binibigay from agencies, provincial government, regional offices. At ang nakita ko sa Agno, grabe talaga ang lalaking kahoy na I could not give you pictures kasi nung dumaan ako nakita ko talaga yung mga bubong ng bahay na umangat, maraming puno na bumagsak. At ngayon lang po, sa panahong ito lang Typhoon Emong ang nakita ko na napakalupit ang nangyari, napakahirap ang nangyari sa Western Pangasinan. Naawa ako sa mga kagaya ko na MDRRMOs doon dahil hanggang ngayon hindi pa sila nakakapagpahinga. So including Bani, including Agno, hindi ko na napuntahan si Ma'am Mal sa Alaminos, pero nakita ko yung sa daan, nakita ko yung Alaminos kung ano yung nangyari. Grabe talaga itong Typhoon Emong na ito. As per record, I've been here 12 years, DRRM, this is my first time to see yung devastation ng ganung klase, ang lupit talaga. So, in fact, inano ko yung sarili ko, nasabi ko, nagpaalam ako kay mayor ko, nasabi ko, sir, papaalam ako, I wanted to see them. Wala akong dala, sabi ko, wala akong dala sa inyo to support you, but I am here to congratulate you for a job well done and for your survival, sabi ko sa kanila. Yun, maigpit na yakap at medyo
may mga ano kami in between na iyakan, pero alam namin na hindi naman sila pababayaan ng Diyos. So Agno is devastated, Anda more than Agno, perhaps, I don't know, kasi hindi ko nakuha yung figure, but uh, along the way, on my way to doon, hindi na ako nakaabot ng Bulinaw. Talagang malakas yun, ma'am, yung signal ng Burford na yun, malakas talaga ang typhoon. Ayun po, yes ma'am, go ahead po. Matatagalan na makarecover. In fact, madaming poste na na bumagsak. It will take time for Western Pangasinan to recover. Pasalamat natin, sabi ko sa kanila na buhay tayo at walang casualties. Wala naman silang casualties, ma'am. Yun ang isang magandang balita, na walang casualties doon sa puntahan ko, ma'am. Opo, ayan, parang kahit na-visualize nga natin, ma'am, yung binabanggit niyo, and tayo na hindi po mismong naka-witness katulad po ninyo doon sa pangyari sa Western Pangasinan, parang sabi niyo nga po, kinikilabutan po tayo doon sa naging epekto po nito na sabi pong bagyong si Emong. And like you've mentioned po, Ma'am Josephine, na kanina doon sa pagbisita niyo doon sa ilang part po ng Western Pangasinan, may mga, andun pa ma'am, tama po, may mga hindi pa po na kiklear na mga bahagi po ng kalsada dun sa mga bumagsak na mga poste or mga puno. Saan po nahihirapan, ma'am, sa ngayon yung mga disaster offices po doon sa mga clearing operations po? Ma'am, tungkol sa clearing operations, I think done. Ang nasabi ko po, kasi I guess pumunta doon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, na tulungan sila sa clearing operations. Na po, passable na po lahat yung road. Pero makikita along the way na talagang ang daming bumagsak na puno, at ang inaasikaso pa lang ngayon ay ang kanilang kuryente. So I guess wala pa silang kuryente, so they are using generator. Inaayos pa yung mga poste doon Nakita ko pinatayo yung mga poste, pero sa dami naman ng poste, sabi ko, bakit ganito kalakas? Ganito kalakas pala, kasi yung mga alam mo, ma'am, yung mga yero, kumulot-kulot sabi ko, grabe, paano to? Sabi ko, kulot. And one of yung remarks ng isang kasama namin na ilang taon na ako dito, pero ngayon lang ako nakaranas ng ganito. So, mahirap mag-expect ng tawag dito. Let's pray that nothing worse than now na mangyayari dito sa atin. Base, ma'am, dun sa naging monitoring at observation nyo rin po kanina, ano po yung sa tingin nyo po, Ma'am Josephine, sa ngayon, yung pinaka kailangan po ng mga bayan sa Western Pangasinan? Siguro parang in terms of health na pwedeng maitulong pa po sa kanila ng other LGUs, kung kaya po, ma'am? Nakita ko po na meron silang pagkain, meron silang marami na dumating na food packs, provided, supported sila, may mga generators na dumating, maraming tao na nagvo-volunteer, nandoon sila. Tingin ko tawag dito, parang yung dito din ginawa namin, syempre pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng ulan, pagkatapos ng baha, ang susunod na po problemahin natin ang dengue. So at the moment, in fact, right after nung nagkaroon na ng umaraw na dito sa amin, ay nag-start na kaming nag-misting sa mga classrooms, kasi nga yung mga bata napapasok, maski linisin mo yon, pero may mga matitira nandoon, yung mga itlog, kaya kailangan natin silang linisin. Sana hindi tayo magkakaroon ng problema sa dengue after this. Okay. So far naman, tingin ko naman capable yung lahat ng LGUs doon sa Western Pangasinan. They have their QRF, they have their fund. In fact,
almost lahat naman kami yata nag-declare na ng state of calamity. Pero dito sa bayan namin, dito sa Basista, medyo din, malupit din dahil kadi-declare lang namin ng state of calamity kasi nasunog ang aming market. Mm. Tapos ito binaha naman kami ng but ang aming ang pinapasalamat ko bilang DRRMO ay wala po kaming casualty. Okay. Yun na po ang pinaka-blessing sa amin dito sa aming bayan na the whole Pangasinan na wala tayong casualty Ngayon, kasi I heard na sa Benguet, meron silang casualties na DRRMOs pa, yung mga responders pa, mga rescuers. Dalawa yata yung namatay. Kaya, kung payagan mo ako, ma'am, ulit, babanggitin ko na kung pwede ay sa mga kinauukulan na ipasa na ang Magna Carta ng mga public DRRMOs para magkaroon naman kami ng compensation benefits at saka security of tenure sa mga ginagawa namin para to save lives. Okay po. Ayun nga, sana nga po ma'am, kasi like you've mentioned po, grabe po yung mga pinagdaanan na din po ng mga personnel ng lahat po ng DRM offices sa ating pong lalawigan nitong nagdaan pong bagyo. So siguro Ma'am Josephine, panghuli na lang po ma'am, baka may mga dagdag pa po kayong mga abiso o reminders mula po sa MDRMO ng Basista at ganoon na rin sa mga local disaster risk reduction and management office po sa ating lalawigan. Sa mga kasamahan sa lahat ng local chief executive, ginagawa naman nila lahat yung makakaya nila para pagsilbihan yung aming mga nasasakupan. Maraming salamat sa proactive response. Sa mga kasamahan ko din naman, gusto kong sabihin sa kanila kasi 3 weeks na to magmula nag-umpisa ang Typhoon Krising, maligalig na kami hanggang ngayon. Tapos may dam discharge, may mga nagsasabi sa akin na mga kasamahan ko na hindi pa kumpleto yung tulog. Siyempre pagkatapos ng bagyo, kailangan mo din namang magpahinga, kailangan nilang mag-release ng anxieties at tawag dito. Gusto ko sabihin sa kanila na magpahinga naman kayo dahil wala na tayong threat. Wala na yung threat unless tawag dito, magkakaroon ng maraming discharge. Kung marami naman yung volume ng water na i-discharge, we will be informed naman. So, tinatawagan sila na magpahinga na din kayo kasi na tayong kulang ng tulog. In fact, ngayon lang din ako nakatulog ng matiwasay dahil syempre nag-aalala ka. Nasaan na nasaan na yung tubig, asan na ilan ang kung nag-increase yung water level, nasaan na kaya, things like that. So, hindi ka rin makatulog. But I would like to tell them that you did a good job. Nakita naman nila na panahon na pirmahan ang Magna Carta ng mga DRRMOs dahil sila rin naman talaga ang nakikita natin. Kami din naman ang nakikita ninyo sa daan, sa lahat. Holistic ang trabaho ng DRRMO. In fact, prevention, mitigation, preparedness, response and recovery, rehabilitation, andun pa rin sila. Saludo ko sa kanilang lahat. Hindi ko sinasabi na tahimik ako dito sa trabaho ko, pero nakikita ko yung mga ginagawa nila kasi alam ko din kung ano yung mga dedication na mga kagaya ko na DRRMOs. I give you my salute. Congratulations for delivering your best every time na mayroon tayong sakuna. Okay po. Lamang. Yes po, ayun po. Maraming salamat po ulit, Ma'am Josephine, sa oras po ninyo at syempre sa makabuluhang talakayan po natin ulit ngayong gabi sa mga update po sa ating lalawigan. Maraming salamat po ulit, Ma'am, at mag-iingat po kayo.